Ayan, no? Bakit hindi gaganda mga katribya po yung ating abonong ginagamit? Marami na siyang mga bunga. Lumalabas pa po ang mga maraming bulaklak. Wala nang ating pong malagyan po ng ating abono, yung organic. Wala na po tayong halo dito mga katribya. Laki po ng katipiran. Tapos hindi pa nasaktan ng kalamansi ninyo. Hindi pa siya synthetic. Although marami pong mga nagtuturo ngayon, mga organic yung kanilang pataba, ay nakakatawa naman dahil syempre ino-promote po yung organic. Mas maganda po kasi i-promote na yun kaysa doon sa mga synthetic dahil delikado pa sa kalusugan natin. Yan nakagandahan pagka po organic. Magandang hapon po sa inyo mga katribya at katatapos lang po ng ulan. Halos maghapong ulan po ngayon dito sa amin. At kayo po ngayon ay lumusong dito sa ating kalamansian. Ito mga katribya, nasa bugon na po natin ito ng ating organic fertilizer. Itong ating pong 3 taong kalamansi. Ngayon, lumalaki na po yung ating mga buko ng ating kalamansi. Yung iba sing lalaki na po ng holen. Iba naman size na po siya ng saresa. Ayan. Puno ng bunga itong ating kalamansi mga katribya. Lumalaki-laki na po siya. Baka makahabol pa po sa magandang pong presyo. Tinatanggal lang po natin itong ating baging. Yan, nakakatawa naman po yung ating kalamansi dahil matapos po yung kanyang bungahan noong nakaraan, ito na muli siya dahil nakaraang El Nino, halos lahat po ng mga kalamansi dito ay mga nasaktan. Tagal pa bago makarecover, pero yung sa atin mga katribya, hindi naman po ganong nasaktan siya dahil meron tayong sabog na organic fertilizer. Yeah, share lang namin sa inyo yung bunga ng ating kalamansi. Yeah, check lang natin. Dami niya. Ay lalaylay na naman ito pagka po lumaki. Ano, ang ganda po ng latag po ng ating kalamansi. Hindi po tayo pwede mag-herbicide dahil muulan. Tanggal-tanggal lang po tayo ng ating baging, yung pong mga natira. Ayun, dahil po mga buko. May halawin po tayo. Pinapitas ko po ito mga katribye. Meron pang mga hindi nakita ng ating mga tagapitas. Kamahal po ng presyo ng kalamansi. Ay, grabe. Crazy sa bunga. Meron tayong pang October. Dati-rate, pagka ganitong panahon or buwan, ang kalamansi ay maabot po siya ng 600. Mataas na po ang 700. Ngayon, 2,000 pa ang presyo ng kalamansi. Grabe. Wala pang makuha. Isang itan ay umabot po ng 2,700, 2,600 ang presyo. Nag-aagawan pa ang mga buyer. Yan ang kalamansi. Pagka nagkaubusan, talagang halos wala kang makuha. Wala ka pong mapitas.
Hindi tayo nakapagdala po ng ating gulok. Ito, yan yung baging nating inaalis. Hindi kasi natin ito binunot, bubuhay na naman. Nakakatuwa itong ating kalamansi mga katribya. Kailan lang ngayon malabong na. Plus meron pa tayo mga palakihin, kaya itong darating na tag-araw, hahataw na lalo ito sa bungahan. Itong ating kalamansi. At importante lang dyan, aagarin lang na natin sa damo at yung herbicide. Ang kalamansi ay napakasipag po niya magbunga. Tapos magbulaklak. Ayan, no? Lumabas na po yung mga bulaklak matapos po na ating masabugan ng abono. Ang nilagay po natin dito sa ating 700 na puno ay 8 bulto ang ating isinabog. Kaya sakto noong pong maulan ng ilang mga araw, ayan, unti-unti na po siya ngayong kinakain ng ating kalamansi. Kaya naman, naglalabas siya ngayon ng marami pong bulaklak. Okay, marami naman uti yung makikita. Yung bulaklak po na yan, ito ang ating pang November. Ayan. Ang November, kadalasan, yan po ang mataas ang presyo ng kalamansi. Yung iba, mayroong mga tumawag sa atin, ang kanilang kalamansi, nalalagas ang kanilang mga bunga, nalalagas pa pati bulaklak. Tatanong nila kung ano ang problema. Ang sabi po natin, malamang mahina po ang kanilang kalamansi. Mahina ang puno, or kaya labis na nasaktan nitong nakaraang El Nino. Ang kalamansi kasi mga katribya, kapag po talaga natamaan talaga ng El Nino, o kaya nahirapan siya sa tubig, matagal po makarecover, bumawi. Lalo na pagka marami po ang naging bunga ng inyong kalamansi at hindi kaagad po napitas. Iniinda po yan ng ating kalamansi mga katribya. Mas maganda talaga yung hindi siya pagbunga ng sobrang dami tapos napatukol ninyo, tapos matagal po pinitas. Kaya magrereklamo talaga ang inyong tanim. Pero tayo, hindi naman nating ganong kakapalan ng ating bunga. Pero sunod-sunod naman, nakaya po ng kanyang puno. Kahit medyo na-delay tayo ng ating pong pitas, dahil siyempre hinintayin natin po yung presyo. Pero katumbas naman yan, hindi po nahirapan ng kalamansi. Tanggal-tanggal tayo ng ating damo. Hindi natin inalis yan salot yan sa ating kalamansi. Ayan. Tuloy-tuloy lang mga katribya pag-aalaga, lalo na po ngayon nag-uulan. Sa mga magtatanim ng kalamansi, maganda po ang pagtatanim ngayon
malilibre na kayo ng patubig. Kumpara sa garaw, na talaga magtutubig kayo. Ibang mga nagtatanong kung daw magtanim masing gulay. Siyempre magtanim ngayon. Dahil bukod sa nag-uulan, ayan, mas madali mabuhay kapag umuulan ang ating tanim. At di pa kayo magtutubig na madalas. Kailangan nyo lang, siyempre, meron kayong kapital. Dahil kung wala kayong kapital, puhunan, hindi kayo makakapagtanim, hindi kayo makakabili ng punla. Shoutout natin po yung taga Bungabon. Dahil lalo rin yung kalamansi, nakaray na sila sa sibuyas. Kung ano sibuyas, bagsak ang presyo. Nung sabay-sabay nag-harvest, inuod pa. Sa kalse, kahit halimbawa mga katribian, yung mababa ang presyo nung nakaraan, bawi naman kayo sa susunod dahil marami naman po siyang bunga. Buhay ang kalamansi ninyo. Lahat ng presyo ay sa pool. Ayan, napakagandang business ang kalamansi. Kayo man bahala dun sa iba. Natatakot na pagka kayo ng kalamansi hindi na mabibili. Ngayon gintong-ginto ang presyo ng kalamansi. Wala pang makuha. Naghahanap ang mga buyer ng kalamansi. Alalaki na. Yung ating mga buko. Wala na silang makuhanan. Kaya yung pigaan mga katribya, malaki magiging problema nila ngayon. Hindi sila makuha nga ng mga murang kalamansi. Dahil gaya nyo hanggang ngayon mata rin naman o matapresyo. Wala akong bunga. Maalala itong na ghost, after po panang kalamansi. At bagay marami hampaan. Saka pipta ng daan ngayon linang naman sila naman ng mahamay. Ayan, bakit hindi gaganda mga katribya po yung ating abonong ginagamit? Marami na siyang mga bunga. Lumalabas pa po ang mga maraming bulaklak. Wala nang ating pong malagyan po ng ating abono, yung organic. Wala na po tayong halo dito mga katribya. Laki po ng katipiran. Tapos hindi pa nasaktan ng kalamansi ninyo. Hindi pa siya synthetic. Although marami pong mga nagtuturo ngayon, mga organic yung kanilang pataba, ay nakakatawa naman dahil syempre ino-promote po yung organic. Mas maganda po kasi i-promote na yun kaysa doon sa mga synthetic. Dahil delikado pa sa kalusugan natin. Yan nakagandahan pagka po organic, hindi po masama sa katawan ng tao. Ako man yung bibili ng produkto, pipiliin ko na yung organic. Dahil safe siya. Hindi siya dumaan sa mga sari-saring chemical. Ngayon lahat na po nung kinakain natin, nabubuhay na sa matitinding mga chemical. Dati-rati ang manok, yung ating pinantitinola, 45 days noon. Ngayon yata 35 days na. Pwede mo na siyang iluto ni harvest. Iba yata 30 days lang. Gaano kabilis yun? Bakit? Puro mga chemical na kasi ang kinakain.
Puro mga talagang, kaya yung manok natin ngayon wala nang lasa. Hindi na siya safe kainin. Kaya mas maganda pa talaga, mag-alaga ka na lang ng manok mo. Safe ka. Saka masarap pa yung native na manok. Kung hindi siya mapipitik. Kaya lang, pagka yung kapitbahay mo mahilig din sa manok at napunta yung manok mo doon sa kanila, yari ka. Trivia. Okay, dahil pang bulaklak na lumalabas. Napitas na po natin ito mga katribya. Nakakuha naman po tayo ng 6 na bag. Bali 7. Dinudubitan pa tayo rito ng mga tulonggis. Pera pa yung dubit ng tulonggis noon. Sipin mong alanganing oras doon sila kumakana. Kabataan. Mga high school. Mga teenager. Grabe. Hindi nababantayan ng kanilang mga magulang. Bata pa lang kasi, naturuan na kasi magbisyo. Ngayon, pagka kasi may mga bisyo mga kabataan, pagka walang ganong hanap buhay, kaya ang gagawin, magkanakaw. Yeah. Dahil pa mga bukong maliliit. Saka bunga, yan. Silalaki na po ng holen. Yung ating kalamansi. Yung laylayan, tapos dahil pang mga bulaklak. Paano pong mahihinto yung ating kalamansi mga katribya? Ang sipag mamulaklak. Wala nang gumamit tayo ng organic, continuous. Continuous siya. Pero pagka yung synthetic na dati natin ginagamit, ay sigurado, pagka hindi po naging hiyang, maglalagas ang bunga. Galang natin siya ng ating saging. Madami siyang langgam. Mga friendly langgam. Yan, dahil bulaklak. Ang bulaklak ngayon mga katribya, dire-diretso na. Hindi mo na siya ini-spray. Kagaya ng tag-araw, talagang pag hindi mo ini-spray, sira yung bulaklak nyo na yan. Pero ngayon, dahil may pong lumalabas. Nasa ilang araw pa lang ito, mahigit 8 araw mula nung ating nasabugan. At nakatikim po siya ng magandang ulan. Marami-rami po tayo rito ngayong mapipitas sa darating na Agosto. Siguro yan, matapos-tapos itong ating Agosto. Sana maganda pa presyo para marami tayong mga farmers na mga magkakalamansi. Ka-temporary na magandang presyo. Yung nakadali nung mababa nitong April, makabawi sila dahil doon sa kanilang kalamansi. Ayan, iba niya, tagtag na. Tagtag na ang bulaklak. Pero pa bago pa lang lumalabas ang bulaklak. Ayan, shout out natin yung taga-Guagua. Siya ay nakagamit din ng organic fertilizer. Ang ganda rin ng resulta ng kanyang kalamansi. Kita sa atin, dami pong mga bulaklak. Pero din kay Sir Tony.
Yun, yung kanya, talagang berde-berde kalamansi. Kaya sabi nga niya, meron daw pag lalagas ng bulaklak. Talagang pagtagulan, hindi naiiwasan. Nalalaglag talaga yung mga kawan niya. Talulot. Ganun ang kalamansi. Tagulan. Matatalas itong mga baging na ito pati sila kasama rin napapatabaan. Ngayon lang ulit tayo mga katribe na lusong ng ating kalamansian dahil umulan. Ngayon lang po huminto, halos maghapon nag-uulan. Yung damo, lalo na yung bagay, nakakaporma. Ngayon lang yan. Kaya pag natanggal natin siya, natanggal natin dito po yung nasa ilalim. Pagka kasi di yun ang ating natanggal, babalik naman uli yan. Hindi kasi natin pwedeng spray ng herbicide to. Tatamaan po yung ating kalamansi. Kaya talagang manual natin siyang natanggal. Tsaga-tsaga lang, kataribya. Kaya sabi nga, pagka may tsaga, may nilaga. Sabi naman natin, hindi lang din nilaga ang kakaroon kapag may tsaga. Meron ka rin sinigang. Pwede ka rin magkaroon ng adobo dahil masipag at matyaga. Yun ang isa sa mainam. Ayan. Ganda na ng dahon. Ayan. Berde-berde. Kaya panahon po ngayon ng patabaan ng kalamansi. Mabenta ngayon ng mga triple 14. Dahil yun ang mga nakasanayan na. Lalo na po yung mga magsasaka. Hindi nila alam mayroong delikadong sangkap yun. Ito na ito, dahil bunga nito. Pagka natutunan nilang gamitin itong ating organic, sila na mismo makakapagsabi. Ay nakakatawa naman, unti-unti na nagkakaroon tayo ng nakakagamit noong ating organic. Inabalita nga namin sa inyo, diyan po sa parte po ng Quezon Province, meron na tayo sa diyang malaking distributor na kung saan ay gumagamit ng ating organic at kukuha na po siya, nagbebenta sa lugar niya. Kaya kung malapit kayo sa Quezon Province, mga taga Batangas, taga Laguna, pwede po kayo doon. Isang araw pagka po tayo mapunta doon sa lugar, bablog po natin yung pwesto niya para yung mga taga dyan, doon na po kayo bibili. Hindi na kayo bibili po pupunta pa ng Nueva Ecija at umangkat ng abono, kundi bagos doon na rin kayo makakabili. Yun din naman din ang presyo niya no pong ating abono, yung ating organic. Kaya good news yan doon sa mga taga Quezon Province, yung taga Sorsogon, malapit na po yung abono dyan na makukuhanan. Dahil isang araw, kumuha po yun ng abono ng 450 bag na organic fertilizer. Ayun, meron naman siya na malaki ring kalamansian.
Kaya lang baka sa kalamansian dyan lang kuminsan baka maagad. Meron po kasi siyang 15 hektarya. Gaano kalaki yun. Baka sa kanya pa lang po sold na yung yung abono. Siya po yung gagamit din. Kaya binata namin niya good news na di mahirap, hagilap at ganit sila. Okay. Dilim na. Ating mas maganda po yung panahon. Kahapon siya side dahil may pong damo na last yung ating organic yung gusto mga tumata sila. Ito masarap ulam. Yeah. Paano mga trivia? Gaya po ng dat. Kita-kita lang po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.